The Senate Impeachment Court has accomplished more in 1 week. As you have noticed, we have already convened as a court, which is the most important thing. This means that the impeachment proceeding is already continuing. We also issued the summons to the Vice President as the respondent, and also we issued the orders for compliance for the House of Representatives, including the issuance of orders affirming the application of Resolution 39 or the Senate Rules on Impeachment and the supplementary rules that will apply in the impeachment process. We also received on Monday the notice of appearance ad cautelam from the defense lawyers of the respondents. So all of these things we have accomplished in 7 days. So when you see it, there is no foot dragging that has been happening or has been claimed by the parties. We have been expecting the communication from the House of Representatives and the House prosecutors as to the compliance that they have been talking about in the press conference and media releases that they have been doing for the past 3 days. But as of now, 7 days have passed and there is no such formal notice or compliance that has been filed with the impeachment court. And as you can remember, there has also been a notice of appearance that was filed by the House prosecutors last February. However, this has been filed with the Senate as a legislative body. There has been no convening yet by the impeachment court at that time. So I think there has to be a need for them to refile that notice of appearance for the impeachment court to be notified. So all of these things we have been waiting for them to do, but instead of doing what they said they would be doing, they have instead spent their energy criticizing the impeachment court. And this is the first time that I have seen litigants question the court. And for lawyers like us, and I know the new spokesperson, Attorney Buko, is a very experienced litigator as well. So I suggest that they just spend their energy to doing what needs to be done, what needs to be filed, as they say that they will file, and instead of attacking the credibility of the impeachment court. Sir, still about Attorney Bukoy, sa press con kahapon sinabi niya hindi na kailangan ng affirmation ng 20th Congress dahil nakalatag naman ng articles of impeachment. Hindi, yun muna sir. So wala nang kailangan daw na reso for affirmation ng 20th Congress. Yun yung pananaw nila. As you can read the order of the impeachment court, ang nakalagay po doon, technically, no, hindi talaga siya affirmation or attestation. Ang nakalagay lamang po doon, communication from the 20th Congress. But how does the 20th Congress officially communicate to the upper house, which is the Senate acting as an impeachment court? Of course, this should be the formal communication that we're used to, such as the passing of a resolution. Or however it is that they want to do it, like for example, file again signed resolution from all of the majority of the House of Representatives congressmen. So these are the official communications that has been for them to comply, and the impeachment court has been waiting for. But the 20th Congress, of course, we need to wait for the creation of the 20th Congress until it is born. So you stand by kailangan? It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Sir, sabi niyo 7 days has passed, wala silang nasasubmit sa inyo, and particularly there is a need to refile notice of appearance. So are you saying sila yung nagdadrag, sila yung nagpapatagal dahil hindi sila nagsasubmit pa ng kahit ano? As I said, actions speak louder than words, at sa aming mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kesa sa mga salita. So tingnan na lamang po natin ang ebidensya. Ano po ba ang kanilang mga na-file na? Kahit po yung pagpapareceive
nung ordinary notice of appearance lamang po ng depensa ay hindi pa po nila na-receive. Kung prepared na po sila mula pa ng Pebrero, katulad ng sinasabi ni Presiding Officer na what we have to do during this interim time that we are waiting for the convening of the court is to prepare. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetelam nung defense lawyers. Pero sa kanila po, kahapon na itanong sa kanila kung bakit hindi ni-receive, imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. Kung ready po, dapat na i-receive. Dapat may opisina na itinalaga para mag-receive po. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Sir, isa na lang for me. Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patotsada. Ngayon yung actuation nila, maraming patotsada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pagkikriticize ng isang abogado sa isang korte? So, kung ako po, ikang sagot doon, hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lamang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. At ito ngayon mga kababayan, nagkabanggaan ngayon ang Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol at itong House Prosecution Panel Impeachment Prosecution spokesperson na si Attorney Antonio Bukoy mga kababayan. No? At ito nga sinagot ni Attorney Reggie Tungol itong mga pahayag kahapon ni Attorney Bukoy mga kababayan tungkol dito sa Senate Impeachment Court. Ngayong araw, biniltahan ngayon no, ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol si House of Representative Impeachment Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bukoy na imbis gawin na yung dapat nilang gawin ay mag-focus or nag-focus pa sila itong atakihin no itong Senate Impeachment Court. Hindi pa umano ito nag-comply mga kababayan no ang House Prosecution Panel sa mga request ng impeachment court na nakalipas na ang 7 days wala pang formal na notice or compliance no na na-file sa impeachment court at meron pa daw itong notice of appearance mga kababayan na kailangan nilang i-file no itong House Prosecution Panel na kung saan nag-file sila noong February at hindi pa po nag-convene no yung Senate noon bilang impeachment court kaya hindi po siya valid. Kaya sabi ni Attorney Reggie Tungol ay kailangan nila itong i-file ngayon mga kababayan. No? Ngayong panahon na ito na bilang nag-convene na po itong Senate Impeachment Court. Kaya need nilang i-file muli itong notice of appearance for the impeachment court to be notified. Kaya sabi ni Attorney Reggie Tungol, ang lahat ng ito ay hinihintay nilang gagawin ng House Prosecution Panel pero instead na gagawin nila ang mga ito ay nagawa pa nilang i-criticize or batikusin ang ang impeachment court. At ito daw ang first time na nangyari ang litigants ay questionin ang court mga kababayan. So payo ni Attorney Reggie Tungol na sana igugol na lang nila ang kanilang mga panahon, ang kanilang energy sa mga bagay na kailangan nilang gawin. Ano ang kailangan nilang i-file, hindi yung atakihin nila ang credibility ng impeachment court. Samantalang sinagot din ni Attorney Reggie Tungol no, ang pahayag ni Attorney Bukoy na ginagawa daw ngayon ng Senado ay nakakahiya or ikakahiya daw nung dating komposisyon ng Senado. Iba daw ang komposisyon noon, umani daw ng respeto. Walang mga patutsada, pero ngayon daw ay maraming patutsada. Kaya sabi ni Attorney Reggie
Reggie Tungol kung magkalaban ba daw sila sa ordinaryong korte ni Attorney Bukoy, gagawin pa rin kaya ni Attorney Bukoy or tanungin pa kaya niya ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan ba ang pag-criticize ng isang abogado sa isang korte? Dapat hindi niya ginawa ang mga ganyan. You might agree or you might not agree with the action of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases at dapat may respeto. So ano ba ang motibo daw nila mga kababayan? So dapat yung energy nila doon nila ginugugol sa kalaban nila, hindi dito sa Senate Impeachment Court. Kaya dapat yung paghahandaan nila yung defense team mga kababayan daw na kung saan ay binubuo ito ng mga respetadong mga abogado. Yun dapat ang mas pinaghahandaan nila. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po ngayon sa sagutan ng dalawang spokesperson ng Senate Impeachment Court at dito naman sa spokesperson ng House Prosecution Panel, no? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.